Siya ang unang paboritong sidekick ng triyong Tito Vic and Joey. Sumikat sa kanyang galing sa pagkanta at pagpapatawa. At tulad ng isang kabayong pangarera, mabilis niyang naungusan ang kanyang mga kasabayan. Pero bakit nga ba tila lulubog lilitaw si Richie De Horsey? Bakit pa ulit-ulit niyang tinatahak ang daan tungo sa masamang bisyo kesa sa karera tungo sa tagumpay at maayos na buhay? Ano nga ba ang katotohanan sa buhay ni Richie De Horsey Reyes? Ating malalaman mga kapatid ngayong gabi. Dito po sa Star Confessions. Nahihiya na ako sa sarili ko eh. Ang dami-dami ko na pong kasalanan. Sa kabila po ng mga ibinigay niyo sa akin, wala man lang akong pinahalagahan. Kung tatanungin niyo naman kung bakit ko ginagawa ito, hindi ko nga ho alam kung ano yung sasagot eh. Pero isa lang po ang alam ko. Ngayon po, nagsisisi na ako. Patawarin niyo ako sana. Papasok na po ako. Ingat ka, ha? Kumain ka na? Papasok na po ako. Umuwi ka maaga, ha? Sige po. Napakaswerte natin sa anak ng katinunan. Ang bait. Kasi yung pinagawa ko sa'yo. Oh, ito ayos na. Sa halagang 3 piso, graduate ka na ng high school. Siguraduhin mo ako rito, ha. Kapag ako nabuking ng magulang ko, lagot ka sa akin. Walang sabi dyan, kung gusto pa ka, ilagay ko yung doktor ka eh. Talaga? Okay. Sakit ng ulo sa Hindi pala nangyari. Ba, may drama ata. Pops, Ma, yung bread ko. Batsi na ako. Ste, yung ano, baon. Alam niyo naman, pasok ako. Tsaka dagdagan naman yun ng konti, allowance. Kasi naman alam niyo, haba ng biyahe. Ang lakas makagutom pa, nasasakyan ka. Tsaka ang dami pang pinapain ni Project. Yung props, alam mo na. Ewan ko, ba't ganun eh. Hype ka, Richie! Tama na yan! Tama na yan! Bakit ka? Magaling ka! Tama na! Ba, niloloko mo kami! Niloloko! Hindi ka pala nakapagtapos ng second year high school. Ano ang sabi mo? Nakapag-college ka? O sakit niloloko kayo? Bakit hindi pala ako? Itatanga-tanga kayo! Hindi kami tanga. Nagtiwala kami sa'yo. Siguro nga tama ka. Nagtiwala kami sa isang abusadong kagaya mo. Huwag ka nang sumagot. Eh, yun naman ang hirap dito eh. Alam niyo na, yung tao na to, ha? Hindi bawal ka na sumagot! Hindi mo makausap to! Makinig ka na lang sa kuya mo. Makinig ako dito. Aalis na nga yan para mag-baby. Eh, mabuti pa nga eh! Nagpapabaon mo sa kanya. Eh, bakit ka design mo eh? Kaya lumayas siya dito! Okay. Richard Reyes, hindi ka namin pinanaking bastos! Bakit mo? Nagkakampi kayo? Sige, magkampi-kampi kayo! Gano'n? Magkaysa kayo! Sa tingin mo, pinagtutulong-tulungan ka namin? Bakit sa tingin nyo? Pwes, kailangang malutas ang problemang ito! Oh, eto. 500 ito. Ito na lamang ang pera namin ng nanay mo. Alam mo, masyado nang mahaba ang sungay mo. Pero bago mo kami tuluyang suwagin,
Mabuti pa lumayas ka na rito! Di ba gusto nyo? Lumayas ka! Ha? Kon, akin na yan! Alasya ko to! Matandaan nyo na kapal dito. Teka muna! Baka akala nyo, ha? Baka akala nyo! Ha? Wala akong mga kaibigan pupuntahan. Marami akong kaibigan pupuntahan. Sige! At doon ako titira! Sige. Para lang sa buhay nyo! Lumakad ka! Sige! Ayun! Bastos ka! Ulo talaga yan. Diyan mo na. Diyan mo na siya. Thank you sa nakabibigin yung palakbakan. Sa mga palakbakan nakabibigin! Mga uto-uto. Ay, siya nga pala. Maraming salamat sa inyo sa pagpunta nyo rito. Kanina may nagtatanong sa akin at nagchichismisan yan, bakit daw ang tawag sa akin ay Richie the Singing Horse. Gusto nyo bang malaman? O, bueno, eto yan. Simple lang, kung magka sa sundalo, ang dala ko ay hindi 45, kundi basuka. At kung ako naman ay sila pula-po, ang dala ko ay hindi kutsilyo, kundi itak. At siyempre, kung ako naman ay magluluto ng hotdog, hindi ako nagluluto ng Vienna sausage, kundi jumbo hotdog. At siyempre, ngayon, alam niyo na kung bakit tinawag akong The Singing Horse. Okay? At mamaya, meron pa ako second set. At pasamantala, ituloy-tuloy niyo lang ang inuman niyo sapagkat para may pambili ko na. Alam niyo, tinago ko ang sakit ng pagkawala ng pamilya sa pagkanta, pagpapatawa. Pero patuloy pa rin ako. Patuloy pa rin ako sa bisyo. Mabuti na lang po at may dumating na 3 bagong kaibigan na aakay sa akin sa maayos na buhay at hindi po ako iiwan. Dinala ko mga boss ko dito kasi naghahanap sila ng bagong talent. Oh, Pagkakataon mo na to. paga? Lika, pakilala kita. Hindi mo na kaya? Hindi, okay lang. Mamaya, dali lang. Sir, Richie, Sir Joey, Sir Tito. siya yung sinasabi ko sa inyo ang madalas kong kwento. Magaling yan. Thank you. Galing ng driver mo discover ng talent, ha? Okay to si Richie. Kaya lang, masyadong mahaba yung pangalan mong Richie the Singing Horse. Bakit di natin palitan ng Richie the Horsey? Chitty Horsey? Okay sa akin yan, Sir Joey. Sa Tito, okay sa akin yan. Tama-tama. Ito pwedeng ipangtapat natin kay Rico J. Puno, pati kay Ray Valera. Pero ito iba ha, komedyante na, singer pa. Naku, pag nakita ka ng kapatid ko na si Vic, magugustuhan ka nun. Salamat. Saan ka ba tumatambay ngayon? Eh, dito sa bar, tsaka sa tinutuluyan ko apartment, pag ganun-ganun lang ako. Eh. Ha? Tama-tama. Sumama ka na sa amin at sa bike tayo magja-jamming. Naku, pihado magugustuhan ka doon. Ayos, sama ako niyan. Sama ako. Oy, Richie! Oh, Congratulations daw, sabi ng mga boss. bakit? Ang lakas ng LP mo. Totoo ba? Considering Oh, na bago lang yun. Hindi. Talaga? Oo, congrats. Madali ha, jackpot, pasok. Sandali lang. Hindi ba kayo kinakabahan? Kinakabahan? Saan? O di ba malapit na ipalabas yung Itbulaga nyo? Eh, di ba makakatapat nyo yung student canteen? Palakas nun ah. Che, hindi Itbulaga namin. Itbulaga natin. Kasama ka ron. Kasama ako! Kasama ka. Ba, double set ito, double jackpot. Ayos! Kasama ako Itbulaga. Itbulaga natin. Yes. Tsaka... Ang sarap pala ng may bagong totoong mga kaibigan. Kasama sa hirap at ginhawa, sa iyakan, sa tawanan, at mula po sa Discorama, nagkaroon din sina Tito Vic and Joey ng Itbulaga. Pati mga pelikula, sunod-sunod ang dating. Pero sa totoo lang po, hindi ko talaga matakasan yung tawag ng droga. Alam ko naman ang masama yung ginagawa ko eh. Kaya lang wala talaga akong lakas para tumigil. Pag nakatira kasi ako, para po akong hari ba? Masaya, walang problema at walang makakatalo sa akin, maski si kamatayan. Anak ng tipaklong bata. Ang tindi nito. Kukunin ko na yung dala mo, kukunin ko na. Ito, Oh, hinahinay ko lang dyan, tol. Malakas yan. Sobrang ka yan, makakita ka na maligno. Hinahap na ako siesta, kinuha ko na ako na bahala rito. O, tol, kulang to. Suki mo naman ako, saan ako nabibigay kung kulang? Sige, tol, kulang to. Baka pwede na yan, tol. Ang lupit mo hanapin ng misis ko to eh. Okay na yan. Kulang talaga eh. Sige na, bisa na. O, tol, sibat na ako, may parak. Bakit? Bago mo yan.
Routine inspection lang, sir. Marami na nagkalat na po, sir, at adik dito, sir. Pasensya na po, sir. Medyo puyat lang, kaya napapalipas. Antok lang. Mabuti pa po, sir. Oo. Delikado pong lugar ito. Sana po, umalis na po kayo ngayon din. Alis na. Sige, sir. Sabi ko na nga ba eh. Tila isang kabayong hindi naigiya ng maayos. Karipa sa karera si Richie De Horsey, pero walang direksyon. At kung gaano kabilis ang kanyang pagtakbo, ganon din kalakas ang kanyang pagbagsak. Ganon pa man, paulit-ulit pa rin siyang tinutulungan ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Pero hanggang saan nga ba siya pakikisamahan ng mga taong sa kanya ay nagmamalasakit at nagmamahal? Pasensya na, Bernadette. Hindi kami agad-agad nakapunta dito. Alam mo naman, daily ang Itbulaga. 6 na araw na palang comatose to. Ano sabi ng doktor? Wala pang ang linaw eh. Nagkaroon daw ng internal bleeding sa ulo, tapos na-overdose sa gamot. Buti na lang nagising kahapon, kaya ito nakalipat kami sa charity ward. Sabi ko na, napakatigas kasi ng ulo nito. Ayaw makinig sa amin. Sabi ko, itigil na yung drugs. Ayaw makinig. Ito, pagka hindi tumigil to, baka tamaan sa akin to. Naku di lalong hindi magigising yan. Takot lang yan sa'yo. Nga pala, galing na kami kanina sa cashier. Nabayaran na namin lahat ng unang gastusin nyo. Naku, Diyos ko. Almost 200,000 yun. Nakakahiya naman sa inyo. Wala yun. Alam mo naman, kaibigan namin yan. Gagawin namin lahat. Tsaka kung may kulang pa, pasabi ka lang, ha? Salamat. Oh, Tol, akala namin natuluyan ka na. Alam niyo naman, pagka masamang mo, mahaba buhay. Naku matagal nang gising yan. Ayaw lang palata. Kasi takot sa babayaran niya dito sa ospital. Bayad na ba? Alam niyo po, isang himala ang pagkakaligtas ko sa aksidente na yon. Pero yung, kung inakala niyo na pinahalagahan ko yung pangalawang buhay na sinasabi na ipinagkaloob sa akin, abay, nagkakamali kayo. Ilang buwan pa lang ang nakalilipas, balik na naman ako sa dating gabi. As usual, droga. Bukas pa rin ito. Sara. May pa. Oh, teka. Oy, madaling araw na. Ba't gising ka ba? Ha? Birthday ko kasi. Gusto ko sana mag-celebrate tayong dalawa. Ay. Sensya na, Bernadette. Madaling araw tapos shooting. Sobrang ang daming palit-palit, ikot na ikot kasi yung camera. Yung camera. Sinungaling ka! Dinadahilan mo yung trabaho mo, pero yung pagdodroga mong inaatupag mo! Uy. Bernadette, sandali nga! Bakit artista ka na rin ba? Dumadrama ka na! Tama, punong-puno na ako sa'yo, Richie. Pagod na ako sa'yo dahil umaasa ako magbabago ka! Bakit? Ha? Sinong makatindi na sinabi siyang umasa ka sa akin? May nagchismis sa'yo? Ha? Mahal lang kasi kita. Pero ngayon alam ko na, hindi ako, hindi ang anak mo, hindi ang mga kaibigan mo. Yan ang mahalaga sa'yo, yung pagdodroga mo. Si Dino lumalaki na. Ayokong mamulat siya sa ganitong klaseng buhay. Sandali nga, Bernadette. Tapatin mo nga ako. Ano ba talaga gusto mong mangyari? Ha? Maghiwalay na tayo, Richie. Yon. Mahal kita, pero mas mahal ko ang anak ko. Ayokong ganitong buhay makagisnan niya. Oh, yun ang pala, hindi mo kagad sinabi, di maghiwalay tayo tapos! Ang tayo pang kwento! Hiwalay kung hiwalay!
Diyan ka na! Alam nyo, dahil sa droga, nawala na naman ako ng mahal sa buhay. Pati mga kaibigan ko, niloko ko na. Nangako akong magbabagong buhay para hindi na ako alisan ng trabaho. Siyempre, para lagi akong may pera, para lagi akong may pambili ng bawal na naman. Gaga! Chi, kanina pa raw yung call time mo sa taping, ikaw na lang daw iniintay. Bakit ba kayo, ha? Lahat na pang sahod, puro kayo pakialamera. Magdahilan ka, di sabihin mo ano. Sabihin mo sumasakit ang tiyan ko, sinusumpong ko ng ano. Sige na, bahala ka na. Sandali lang, hindi ba pinangako mo sa akin bago tayo nagsama, titigil mo na yan? Ang kulit mo eh. Huwag ka kayong pakialamera. Pakialam ka eh. Sige na, natitig pa ako eh. Sandali. Hello? Pasensya na po kasi nasa banyo po si Richie. Sumusumpong po ulit yung LBM niya eh. Opo, pasensya na. Opo, sasabihin ko po. Sige po. Thank you. O di tapos. Simple-simple, bakit? Di mo diskartehan. Eh, hindi naman daw sila naniniwalang may sakit ka dahil palagi na lang may sakit kapag may taping. Chi naman, manganganak na ako. O bakit? Doktor ako? Eh, kailangan natin bigyan ng magandang bukas yung mga bata. Kung patuloy kang ganyan, sa kalsada lang tayo dadamputin. Pero huwag kang mag-alala dahil hindi ko nang pababayaang mangyari yun. Eh, yun naman pala, may isip ka naman pala eh. Pero huwag kang magtaka, ha, na kung isang araw magising ka, wala na kami ng mga anak mo. Pati na yung lahat na nagmamahal sa'yo, na patuloy mo sinasaktan. Sige na nga, drama mo. Ang tayo magpakwak. Thank you! Maraming salamat. At ngayon, aaminin ko na kung bakit tinawag akong kabayo. Ha? Kahit di ako mukhang kabayo, tulad nga sinasabi ko, dahil ako ay may dalang malaking basuga. Ha? Baka ma-NTRCB kung sabihin ko yan yung basuga. Hindi ba? Ulaps na yan, show na lang. Mamaya, babalik pa ako. May isang set pa ako, ha? Thank you. Mainit tata ulo nito si pare ko. Sige. Nandiyan. Richie, pasensya ka na talaga. Sa Iba ano, na para saan? talagang gusto ng tao eh. Tatawagan na lang kita kapag kailangan. Teka, anong ibig sabihin pasensya na? Marami pa naman ng tao, marami pa nanonood eh. Iba na talagang gusto ng tao eh. Pasensya na talaga, ha? Baka naman nakuha kay iba. Tatawagan na lang kita pag kailangan, ha? Pasensya na talaga. Pre, nakikita mo to? Gusto mo pa? Oo, pingi. Pare ko, wala nang libre ngayon. Pag may ganito ka karaming pera, magkakaroon ka rin ng ganito karaming bato. Total, best friend ka naman namin. Okay lang sa amin kahit hindi cash. Eh, anong bibigay sa inyo? Kaluluwa ko, sige, kapalit yan. Tol, wala na sindihan kayo luha mo. Kahit sa tanas, hindi tatanggapin yan. Total, mag-aaral mo yung kotse mo eh. Marigoy, huwag mo mapagtripan to. Mahalaga sa akin to, bigay ito ni Bossing Vic eh. Hindi mo pwede. Eh, hindi mo naman nagagamit eh. Di wala kang paggasolina. Tsaka, kotse lang yun, madaling palitan. Eto ba to? Eto, nasa harapan mo. Pero babalik mo sa akin, babawiin ko ulit. Sige, pre. Ha? Sige. Ingatan nyo, ha? Oo, sige, ingatan namin to. Akin na to. Oo, sa'yo na lahat yan. Ayos. Doon! May mga parak! Ha? Hoy! Mga pulis to! Di ba ikaw si Richie Dossi? Ako nga ako. Pero hindi ako puser, adik lang ako. Chief! Baka hindi mo ako kilala. Ako si Richie Di Horsey. Eh ano ngayon? Laos ka na. Kung wala kang bang piyansa, manahimik ka na lang dyan. Hoy! Barkada ko si Tibig and Joey. Eh ano ngayon? Chief, baka pwede naman makisuyo. Paki-dial naman to, tawagan mo lang. Marunong ka pala makiusap eh. Oo.
Ha? Sila boss yan. Hello. Good evening po. Gusto rang makausap ni Richard Reyes si Richie De Orsi. Si Tito Vic at Joey. Chief, si Bossing Vic lang yan. Si Bossing Vic yan. Okay po, salamat po. Ito O, elib ka. Sa kabila. Ayan. Bossing, si Richie ho, nasa presinto. Gusto raw ho kayo makausap. Ganon? Binaliwala niya higit 20 taon ng pagkakaibigan namin. 7 taon niya akong iniwan at pinagmalakihan. Tapos ngayon may kailangan na naman siya. Tsaka siya lalapit. Hayaan mo siya at nang matuto ng leksyon. Boss, Oh, mamaya na lang. kung pala ko gusto mong kausapin. Mamaya na lang. Storbo. Ano pa nga ba ang silbi ng isang kabayong napilaya na? Lalo na kung ang mga taong umaalalay dito ay tuluyan na siyang iniwan. Sa unang pagkakataon sa buhay ni Richie De Horsey, naramdaman niya, tila huli na ang lahat. Wala na siyang pupuntahan, wala nang masusulingan. Ibinaba na niya ang bandera, tapos na ang karera. Dati nga po, malakas ang loob ko kasi alam ko namang hindi ako matitiis ng mga kaibigan ko eh. Pero ngayon, ayun, wala na sila. Naisip ko nga yung mga panahong sinayang ko. Alam niyo po, napakalaki kong tanga. Anong klaseng tao ang gagawa ng mga ginawa ko sa kanila? Kaya ito, nabulok ako sa kulungan. At kasabay nito ay unti-unti rin pong nabulok ang kaluluwa ko. Richie, napapansin ko walang dumadalaw sa'yo. Baka naiinip ka. Kaya nga naisipan kong dalhin tong gitara para ipairam sa'yo eh. Try mo. Di ba dati kang folk singer? Gawa mo naman kami ng kanta sa jail ministry namin para sa bagong kanta. Para sa service namin. Pwede ba? Pastor, lahat ng ginawa kong kanta, puro kalokohan. Hindi magustuhan ni Lord yun. At saka isa pa, wala nang libre ngayon. Lahat may bayad. Bayad baka mo. Baka pwede na to. Kapatid na Richie, baka gusto mong patotoo sa pagpapala ni Jesus. Pastor naman, alam niyo naman ito lang ang pakay ko eh. Sige, mga kawasa. Kain ko muna ito ha. Hey! Sitayo po tayo at tayo magdasal. Mandarin ay di biro. Parang Richie De Orsi! Ba't dating nasa Itulaga ka? Matula ka na dun! Paano ko mapupunta ron? Nandito nga ako. Sayang no? Sanay ko na sa posisyon nila Wangpo at Kalbo ngayon.
Hindi mo na ako pwedeng maging wangbo eh. Dahil hindi naman ako buwang eh. Adik ako. Lalong di ako pwedeng kalbo. Dahil ako, ngalbo. Sa unang pagkakataon, walang pamilya at walang kaibigan na nakapalibot sa akin. At wala ring droga na pwede kong pagkublihan. Tanging isip at puso ko lang po ang kasama ko. Ngayon ko naisip ang naging buhay ko. Ngayon ko naramdaman ang mga sakit. Nakakatakot pa lang mag-isa. Tama na yan. Kamusta kagabi? Ayos ba? Masipag din dumalaw ang nanay mo, ah. Diyos ko po, ano po itong ginawa ko sa buhay ko? Patawarin niyo po sana ako sa lahat po ng mga kasalanan ko, sa lahat po ng mga pagkakataong sinayang ko. At sana po mapatawad niyo rin ako sa mga taong sinaktan ko. Nahihiya na po akong humingi sa inyo na isa pang pagkakataon. Sinusuko ko na ho ang lahat. Parang kabayong tuluyan ang napagod sa walang tigil na pagtakbo, ay sumuko na si Richie. May pag-asa pa kaya at bagong buhay na naghihintay sa isang tulad niya na pinaglipasan at napag-iwanan na ng panahon. May natitira pa bang sipa? Makakasikad pa ba si Richie the Horsey? Kasabay ng pagkilala at paghingi ko ng tawad sa Diyos ay pag-amin sa aking mga kamalian at pagkukulang. Ay dumating na muli ang biyaya na hindi ko po inaasahan. At may napakalaking pagbabago na ganap sa buhay mo. Eh, Pastor, pati na kami nasa taas eh. Ha? Sandali lang, oh. Pastor, mga kosa. Sige, man. Sige. Salamat to. Hello? Richie? Bossing? Bossing Vic? Buti yung naalala niyo ako. Kala ko, nakalimutan niyo na ako eh. Miss na miss ko na ako kayo ni Tito Sen tsaka ni Joey. Kamusta na po? Miss ka na rin namin. Kaya nga, nag-usap kami tatlo. Gusto naming makasama ka ulit. Bossing, ano pong ibig sabihin? Sa last shooting day ng school bukol, the reunion, gusto namin, nandun ka. Bossing, ang ibig sabihin? Oo, sinagot na namin yung piyansa mo. Pwede ka nang makalabas. Bossing, maraming salamat, boss. Boss, maraming po salamat. Salamat po, boss. Richie! Umiiyak ka ba? Hindi. Tuwa lang ako sa yung mga panalangin ko. Sinagot na sa taas. Kala ko umiiyak ka eh. Wala to. Ganito talaga ako pagka nagpapaganda ng mata eh. Sige. Sige po. Oo, pwede na tayo mag-shooting. Nandito na yung bida. Tito Sen. Hello po. Basta po. Jo. Oh, Richie. Bossing. Talagang sinadya namin na ngayong araw na to ang paglaya mo para diretso ka na rito sa set. Last shooting day ngayon. Maraming salamat. Maraming salamat po. Salamat, Jo. Nabalitaan namin na good boy ka na sa loob. Kaya nagambagan kami para sa piyansa mo. Salamat. Ay, ikaw ang may kasalanan niya. Matigas ang ulo mo. Hindi ka nakikinig sa amin. Hindi na maulit, bossing. Pangako to, hindi na ako mga salita o mga ngako. Basta ang tangi ko lang alam ngayon ito na huling pakakataong bibigay ko sa sarili ko. Ano na, Richie? Mag-ready ka na. Magpa-makeup ka at kabisaduhin mo na ang dialogue mo. Teka, bakit ako pa-makeup? At anong ibig sabihin? Kasama ako sa pelikulan to! Iyan, kasama ako! Dito siya, salamat! Jo, salamat, Jo! Salamat! Magpa-makeup lang ako, magbabos ako ng script. Magpa-makeup lang ako, bossing. Jo, andali lang, Jo.
Sa edad kong 54, pakiramdam ko po ngayon pa lang ako magsisimula ulit. Buti naman at sa kabila po ng mga kasalanan ko po, nabigyan po ulit ako ng pagkakataong magbago. Richie, alam mo bang hinihintay ko ang pagkakataong ito na muli kang makita? Salamat. Kasi, alam mo, sa listahan ng mga paborito naming komedyante, kasama ka. Ikaw ba'y hindi nanghihinayang kung bakit pinalampas mo yung isang napakagandang oportunidad na ipinagkatiwala sa'yo ng Tito Vic and Joey? Oo nga, alam mo, kung pagsisisi din lang ang pag-uusapan, ako na siguro yung taong napakaraming pagsisisi. Pero more or less, yung pagsisisi ko naman, nagsisisi ko dahil kahit paano, dahil nga nabaliwala ko yung tulong na ibinibigay sa akin ng tatlo. Pero isa-isang banda, nandun pa rin yung katuwaan dahil nakilala ko yung Panginoon. Because of that. At totoo ba yung kasabihan na ang tao raw kapag hindi pa nakahiga, hindi pa marunong tumingala? Di ba? Lapat ka no? Wala ka nang susulingan, wala ka nang pupuntahan. At saka, inaamin ko din nalulod ako nalulod ako dun sa kaligayahan, sa fame. Dahil pag sikat ng Tito Vic and Joey, sikat din ako Noong una, ayoko Sidekick di Oo. ba? At saka, pero ang pinagmamalaki ko lang, yung mga, ako kasi yung ako yung artistang alalay. Teka muna, Richie. Siyempre, kahit pagtabi-tabihin natin yung Tito Vic and Joey, kapag tinanong ko ang puso mo ngayon, may mas nakalalamang. Sino sa timbangan ang mas mabigat sa iyo? Actually, totoo lang, si Vic Soto, ang malaki sakripisyo sa akin. Bakit si Vic? Madami kasing ibinigay sa akin si Vic na binigay din naman yung dalawa. Kaya lang, yung dalawa sumuko na Pero si Bossing, after mga 1 year or kaya mga 2 months, pag bumalik ako, pag nakita niya na yung mukha ko, hindi na. Una, medyo, totoo na ba yan? Sige ka. Pag sumakay na ako sa kotse niya, pag nakita na ako ng dalawa, wala nang magawa yun. Sa haba ng biyahe ng buhay mo, alin dun yung talagang gusto mong itapon? Actually, yung natuto ko mag-droga, yun yung dumating sa buhay ko na ayaw ng isip ko, pero gusto pa ng katawan ko. Oo, hindi kayang kontrolin. Sabi sa'yo, lahat nga kinuha ng demonyo sa akin Anak, karangyaan, pati mga kaibigan. Popularidad. Popularidad. Yung ngipin ko mga kanya ng basag ng ganyan. Kasi ang shabu, ang tendency niyan talagang kagagamit mo mawawala. Pero nung binabalik naman ng Panginoon, ang nakadakala, ayan. Uy, pwede mo naman pala isuot. Bakit hindi mo isuot? Hindi lang. Try nga natin, tingnan ko nga yung itsura mo pagka nakangipin ka. Rated the horse. Oo, di ba? Ayun sa baba, meron ba? Meron yan, kaya ayaw kasi kabit Bakit? One tooth lang Meron, hindi ko lang kinakabit. Meron bang huling pagkakataon o panahon para sa isang taong gusto magbago para sa'yo? Para sa akin, meron. Ang number 1 po, Christy, yung pagdarasal. Okay. Hindi yun ang bigay sa akin ng buhay uli. Kung paano tumawag sa Panginoon. Yes, oo. Importante yung, the most powerful, sabi nga, kung weapon is prayer. Wala nang tatalo yun. Ngayon ba, habang nag-uusap tayo, pwede mong sabihin sa akin na talagang kahit anong klase ng droga, hindi ka na tumitikim ngayon? Yes, of course. Noong 2008, nung paglaya ko, sana namin ko sa Panginoon, ang pangahawakan ko po yung salita. Ang pamilya mo, buo na ba uli? May konti pang problema, but anyway, si Bossing, ginagawa pa rin ang paraan niya. Siguro talagang kung hindi man kami sa isa't isa, ang pinapanalangin ko lang at lagi kong dinadasal sa Diyos na maging Kristiyano rin yung mga anak ko pati. Anong maipapayo mo sa mga kabataang Pilipino na mahina ang katawan at ang isip sa pag-iwas sa masamang bisyo? Hindi po matutupad yung tinatawag na ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Hindi matutupad yun kung laging may ganun. Kasi ang mangyayari, baka ang droga pa, parang ganun So, tulong-tulong. So, sa ngayon, yung testimony na nagagamit ako ng Panginoon, yung bang tinatawag na, yung learning experience ko po na nangyayari sa akin, gusto ko maging learning experience na ng mga tao na hindi niya na kailangang madanas, makita niya lang yung itsura. Hindi naman si Richie, yan salamat. Alam mo kasi, ang ipinagbabago raw ng isang tao na nakalimot at gumamit ng droga ay ang lipunan. Dapat parehas din kayong tinitingnan. Pag nakita niya Yes, dahil tinungo ninyo yung tamang daan na makapagbago kayo, di ba? Maraming salamat sa iyo. Richie the Horsey. Yes, ma'am. Paborito ka ng mga anak ko. Oo nga, hello. Maraming salamat Thank you din, sa pagtitiwala mo ng buhay sa Star Confessions. Yes, salamat. Thank you. Maraming salamat. Thank you din. Thank you. Meron po tayong kasabihan, mga kapatid. Aanhin pa natin ang damo
kung patay na ang kabayo. Pero iba si Richie De Horsey. Ilang beses man siyang lumagapak ay patuloy pa rin sa paghatak. Hindi sumusuko dahil matibay ang kanyang paniniwala na huli man at magaling, makahahabol pa rin. Lalo na kung may mga daborkads na kailanman ay hindi ka iiwan. Ito po si Christopher Min na nagsasabing sa bawat maningning na buhay ng mga bituin ay may mga kwentong magbibigay aral sa atin. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi. Ito po ang Star Confessions. Maaga siyang kinuha sa mundong ito. Isang buhay na napakakulay at puno ng pangako. Umiti ka na para happy ang lahat. Papahayaan niyo, mag-aaral ako ng mabuti para kuminhawa naman ang buhay natin. Sama na kayo sa kabit niyo? May trabaho naghihintay sa akin doon. Ginagawa ko ito para sa pamilya namin. Alam mo, maganda ka, ma-PR. Gusto mo ba mag-artista? Nakakaawa naman ng ate Dayan niyo, no? Yung responsibilidad ng tatay niyo, siya na ang kumuha. Kahit matigok pa ako, okay lang. Basta maayos at okay ang pamilya ko. Si Carla Humphreys bilang si Diane Marie Santos o mas kilala natin sa pangalang Rejoice Rivera ng Baywalk Buddies.